Nandiyan pa lahat? Okay, how are you all? Naririnig niyo ako? Yes, sir, yes, sir. Yan, okay. Thank you very much. Pasensya na ha. Na-extend yung meeting ko eh. Yan. Kasi strategy yung meeting eh. Okay? So, tara na. Let's resume na tayo. Okay? This is our last day and these are our last topics. And we are now studying legal med. So, without further ado, let's start. Wait lang, isum ko lang. Kasi yung iba hindi nakikita. Yan. Let's start. Ay nga pala, before I start, binigay ko na kay Sir Ninyo pala. Binigay ko na kay Sir Ninyo yung questionnaire, tapos binigay ko na rin yung handout. Okay? So, kompleto na kayo. You're all strapped in. Ha? Okay? Goods na kayo. Okay? So, kung sakali, at least naibigay ko na sa inyo lahat, hindi na kayo mahirapan. Okay? Then, I wish you all the best sa inyong mga pag-aaral. And hopefully, makuha ninyo yung gusto nyo. Okay? So, let's start. Ito ay isang form ng sexual deviation where kung saan yung pain ay principal factor para sa satisfaction. When we say principal ang pain, ibig sabihin hinahanap ang sakit bilang tumatanggap or nagbibigay. Ang tawag dyan ay algolanya. Algolanya ang tawag dyan. Now, it becomes or it has two versions. Meron ang tinatawag na kapag ikaw yung tumatanggap ng sakit, ang tawag ay passive algolanya, which is ikaw yung tinatawag na, excuse me, at meron tayong tinatawag na active algolanya. Okay? Kapag sinabing passive, ikaw yung tumatanggap ng sakit. Okay? Ikaw yung tumatanggap ng sakit. Ang tawag sa'yo, masochist. Kapag ikaw yung nag-i-inflict ng sakit, ang tawag sa'yo ay sadista or sadist. Ang tawag dyan ay masochist or sadist. Okay? Next, kapag sinabi naman nating bestiality, ang bestiality naman ay may kinalaman sa hayop. Ang ibang tawag ay zoophilia sa bestiality. Okay? Oops, yeah. Bestiality. Ang bestiality naman, ang ibang tawag sa bestiality ay zoophilia. Next, buggery. Ang buggery is another term. Buggery is anal. Okay? Anal sexual intercourse. And finally, kapag sinabi naman natin na irrumation, ang irrumation naman ay oral sex. Fellatio, usually, ang irrumation. Okay? Ang tawag mo sa mga yan, okay? Ang tawag mo naman dito is sexual deviation. These are called sexual deviation. Na ang ibig sabihin ng sexual deviation ay other practices or practices which are different from normal sex standards. Okay? Yan po yan. Okay po? Ang tawag po natin dyan ay sexual deviance. Kapag yung tao, ang tawag natin ay sexual deviance. Okay? Now, let's continue. Let's continue. Ito daw ay kailangan na panunumpa. Ito daw ay kailangan na panunumpa bago mabigyan ng Certificate of Registration. Ito daw ay kailangan bago mabigyan ng Certificate of Registration. Okay? Ang kailangan dyan is yung tinatawag natin na Hippocratic Oath, that is alpha. Hippocratic Oath came from Hippocrates, which is the father of medicine. Okay? Ang Hippocratic Oath
ay ang panunumpa ng doktor. Ang Hippocratic Oath ay oath taken by doctors that shows their dedication in life or in preservation of life. Okay, isipin ninyo may senaryo na kayo ay sundalo. Okay, kayo ay sundalo. Ngayon, at dahil kayo ay sundalo, umakyat kayo ng bundok. Yung body mo na bari sa ulo. Headshot, tanggal yung laman sa loob. Ngayon, nakita mo yung sniper, namukaan mo yung sniper. Sa dulo ng araw, at the end of the day, nakita mo yung bumaril doon sa tropa mo, sa body mo. Nandoon sa ospital, naghihingalo. Magpakatotoo kayo, mamamatay yun, no? Patayin niyo yun, no? Hayaan yung mamatay yun, no? Siyempre, binaril niya yung body mo sa ulo, eh. No? Tama? Normally, sa isang tao, hahayaan niyang mamatay yun. Kasi yun yung bumaril sa body niya, eh. However, in doctors, bawal yun. They have their own responsibility na i-preserve yun dahil meron silang Hippocratic Oath. Next, 416. Ito yung tinatawag natin na truth serum in detecting deception. That is Bravo, hyoscine hydrobromide. That is hyoscine hydrobromide. Okay? Next, 417. Ang isang tao ay nawalan ng mata pagkatapos matanggal. Ano ang kaso ng offender? Try to answer 417. Try to answer 417. Go. Tingin ko kayo. Try to answer 417. Okay? Okay? Now, tingin ang sagot ng mga kabataan natin. Yan. Thank you very much for answering. Okay. Sa 417, walang sinabi, okay, namin ko yan. Sa 417, walang sinabi na there was an intention to cut the organ. Therefore, 417, ang answer ay slight physical injury. Delta po yan. Delta po ang answer dyan. Okay? Ngayon, linawin ko lang po. Linawin ko lang. Hold on, linawin ko lang. Ano ang difference ng serious physical injury versus mutilation? Ano ang pagkakaiba ng serious physical injury sa mutilation? Simple. The difference lies in the intent. If the intention is to cut a limb or any organ, that is mutilation. If the intention is to inflict body pain and in the process cut a limb or any organ, that is called serious physical injury. Now, kapag mutilation, when in mutilation, hindi lang po reproductive organ. Mutilation comes in two forms. Mutilation comes in two forms. Hindi lang po siya reproductive organ. Ang tawag kapag reproductive organ, ang tawag dyan ay mutilation castration. When ang kinat ay reproductive organ. So, for the male, it's the penis. For the female, is yung parang pinakalinya nung kanilang vagina. Yung parang, I forgot yung eksaktong term. At parang urethra yata ang kamukha nun. That is mutilation castration. However, kapag lalaki na, kapag organ naman yung kinat, halimbawa kamay, paa, ang tawag doon ay mutilation mayhem, which is the cutting of limb. Okay po? So linawin ko po, meron pong serious physical injury na hindi po organ. Okay, dalawa po yan. Okay po? Ito po yan. Okay? Next. Thank you very much for your answers. Ganda yan. O maging open kayo palagi sa pagkakamali ha, para matuto kayo. Okay? Okay lang magkamali ng magkamali. Ang importante sa bawat pagkakamali, natututo ka. Ha? Okay?
Pag yung lecturer nyo, minamaliit kayo kasi mali sagot nyo, hayaan nyo sila, bobo yun. Kasi, kaya nga kayo nasa review eh. Kamali ka na magkamali. Para hindi nyo makalimutan. No? Okay? 418. Pasensya na, kung tunog na tunog yung laptop ko ha. 418. Anong tawag mo doon sa body fat? Okay? Di ba kapag nagluluto kayo ng chooks to go, may bumubula-bula-bula na color white doon sa chicken? Ang tawag mo doon ay adipocere formation. Ang ibang tawag sa adipocere formation ay saponification. Saponification. Yan. Ibang tawag dyan. Kapag sinabi mo namang mummification, ang mummification ay extreme dehydration of the body for disposal. Sobrang tuyo ng katawan, wala nang natira. Ang tawag mo dyan ay mummification. Okay? Okay? Thank you very much. Next, let's continue. Try to answer 419. Use thy common sense. 419. Ano ang average time daw required para malunod? Okay? Ano ang average time para required na malunod? Try to answer 419. Isa pa ha, use thy common sense, the sense of which is very common. Okay, tingnan natin ang sagot ng madla. Okay. Okay, maganda yung baga ng lalamunan nyo at 10 to 15 minutes. Muro nga muro kami kayo, no? Yan. Ito muna ang tanong dyan. Okay? Ang tanong, pinakatanong dyan is, ito. The question there is, long can a person hold his breath? O, yung average na tao. The average person can hold his breath for not longer than 3 minutes and 30 seconds. Now, with this in mind, ano ang pinakamalapit dyan? Alpha, 2 to 5 minutes. Ang gagaling, hindi, magagaling yung mga kasama mo, tol. O, magagaling mga kasama mo by 10 to 15 minutes. Galing nyo to. Ako, hindi ko nga kaya 10 to 15 minutes eh. Mga ano ko siguro, kaya kong 5. Give or take, 5 kaya ko. Kung proper yung ano ko. Tapos hindi pa ako maraming iniinom na Red Horse ba o Emperador. Kaya ko siguro 5 minutes. Pero 10 to 15 minutes, okay. Nice one. Okay? Nice one. Ay, nako. Kaya ko nga, sir, R. Anong R? No breathing? Mas malapit ka, tol. Next. Ginagamit para malaman kung dugo human origin. Isa lang yan. One of the ways to know if the blood is human in origin is precipitin test. Ang 420 ay Charlie. 420 is Charlie. This is a test to know blood origin. Okay? Florence is seminal test. Barbarius is seminal test. Okay? Next. Let's continue. Algor mortis. Algor mortis. Sir, detection of blood protein precipitin pa rin. Thank you very much for your question. Yes, I believe it is. Blood protein nga ang hinahanap ng precipitin. Iba kasi ang protein ng blood ng tao sa blood ng hayop. Yes. Okay? Algor mortis. Thank you very much for your question, bro. Next. Algor mortis. Tandaan, sa Algor mortis, malamig sa Alaska. Algor mortis, malamig sa Alaska. Kung malamig sa Alaska, that is letter C, Charlie. The cooling of the body after death. So Charlie, this is Algor mortis. The hardening of the body, this is called rigor mortis. The softening of the body, this is called flaccidity. Yung sabihin ng flaccidity, pag lambot. At pinakahuli, kapag sinabi naman na irritability, ibig sabihin ng irritability ay madaling maasar
or the state which is prone to vexing. Lalim, no? Ang ibig sabihin ng vexing, maasar. Okay? Ang ibig sabihin ng vex ay maasar. Okay? Now, gusto po. Amen. Rigor mortis, pakilagay sa inyong notes. Ang rigor mortis ay, ito ang information about rigor mortis. The rigor mortis is the stiffening of the body after death. Minsan, hindi stiffening ang term. Ginagamit is hardening of the body. In short, pagtigas. Occurs at 3 to 6 hours after death when it is a natural phenomena. Affects all muscles starting from the jaw downward. Yan ang rigor mortis. Next, kapag sinabi naman natin na, okay? Teka, pupuntahan ko rin yan ha. Hold on ha, yung acidity. Hold on. Okay? Algor mortis. Ang algor mortis naman, tulad ng nakalagay dyan, is cooling. Okay? Cooling of the body after death. Okay? Starts at the first 2 hours. 2 hours. Oho, may pumindot. Students, yung annotate ninyo, ingat ha, nagsusulat ako. Okay? Cooling of the body after death. Next, first 2 hours after death. Okay? Pakilagay sa inyong notes kapag tinanong ka sa board exam, ang rigor mortis, it is used to best know the position. Used to know the position of the body after death. Next, yung tanong kanina ni Sofia, sagutin natin dito. Okay, yung tanong ni Sofia. Yes po, ang flaccidity is softening of the body after death. There are 2 types of flaccidity. The primary flaccidity, which is yung before rigor mortis, and the secondary flaccidity, which is after rigor mortis, towards decomposition na. Okay? Ang flaccidity ay paglambot ng bangkay, pagkamatay. Pag bago mag-rigor, ang tawag ay primary flaccidity. Kapag after ng rigor, ang tawag ay secondary flaccidity. Thank you very much. Yung tanong naman ng isang kasamahan ninyo, yung discoloration after death, that is called livor mortis. Or ang ibang tawag ay postmortem lividity. Postmortem lividity ay occurs 20 to 30 minutes after death. Ang livor mortis has 2 stages. The first stage is called hypostatic lividity, na kung saan kapag hypostatic lividity, the blood is still fluid or the blood pools. And the second stage, which is called diffusion lividity, na ang ibig sabihin yan ay the blood has already coagulated, or ibig sabihin ng coagulated in Filipino, napuno. Okay? Next. Sir, sa secondary flaccidity, ano po ang unang muscle po ang unang lumalambot? Thank you very much for the question. Ang secondary flaccidity, kapag lumalambot na sila, kasi flaccidity yung tanong no? Ang unang lumalambot po kapag paagnas na po ang katawan, ang unang tumitigas ay yung soft. Sa pagmatigas na po siya, ang unang lumalambot, ang una pong lumalambot is of course yung malambot pa, yung unang mga maliliit na muscles. It is always the small muscles that comes first. Kasi maliliit. Yes, may muscle dito. Ito yung muscle yan eh. Kaya nagagalaw yan. Okay?
Kaya usually, it is the first muscle, yung mga malalambot, ang una lagi lumalambot, which is yung mga to, ito, yan yung mga unang lumalambot. Okay? Sir, ano po ang pagkakasunod-sunod po niyan? O sige, ito muna siya ha, kopyahin nyo muna yan. Okay, sulat nyo muna. Then we'll go there. Okay? 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 Thank you. Next. Kumbaga po sir, general term ang placidity kapag indefined po as softening. Yes po, ang placidity po ay general term for softening of the body. Flaccid ang term. Yes po. Ang placidity, dalawa ang uri. Pag bago mag-rigor, primary. Pagkatapos mag-rigor, paagnas na, secondary placidity. Okay po, ayan. Buray muna natin to. Okay? Gawin natin in order. Okay? In order. In order of time. Gawin natin and applicability para at least kita ninyo. The first one is pallor mortis. Pallor mortis is paleness, pamumutla. Pamumutla. Of course, 15 minutes after that. Next. After pallor mortis, you have livor mortis. Ang livor mortis naman ay discoloration. Okay? Pagbigay kulay. Usually 20 to 30 minutes after that. You have algor mortis. Cooling of the body after that. Yan naman ay first 2 hours. Then finally, 4, rigor mortis. That is stiffening of the body, which is 3 to 6 hours after that. Okay? So yan po yan kapag in element of time or in essence of time. Okay? Okay? Malinaw po tayo? Okay po? Yan. Okay. Thank you very much po. I hope nakatulong po sa inyo. Next. Let's continue. Okay? Kung sakaling tanungin ka sa board exam, pangunahan ko na yung sarili ko. Kapag rigor mortis, ang rigor mortis is essential for time of death. Ang rigor mortis ay essential for time of death. While livor mortis, ang livor mortis naman, position of the body after death. Okay, so this one. Okay? Okay na? Saan papasok yung secondary flaccidity, sir? Thank you very much. Ang secondary flaccidity ay papasok yan. Ang secondary flaccidity ay papasok yan after the rigor. Kasi after ng rigor mortis, kasi kung gusto mo ng konting zoom tayo dito, konting magnification tayo dito. The first one here is cellular or yung tinatawag na muscular death, which is around 0 to 3 hours after death. Ibig sabihin nito, yung muscles sa katawan mo, yung mga muscles sa loob ng katawan mo, mamamatay na. Pag namatay na lahat ng muscles sa katawan mo, kasi wala ng supply of oxygen, wala nang naikot, then it becomes rigor mortis, which is 3 to 6 hours after death. Now, kapag bago mag-rigor, dito, you have the primary flaccidity. The body is soft after death. Okay? Now, the only time that it is not flaccid is when meron kang tinatawag na pumipindot na naman, is when kapag may tinatawag na cadaveric spasm. Kapag may cadaveric spasm, hindi flaccid yung bangkay. Okay, but that is very rare. Then after the rigor mortis, you have the secondary flaccidity.
which is the softening of the body after death, usually after rigor mortis, in preparation for decomposition. Okay? Thank you very much. Next po. Sir, sa rigor mortis, sir, is time 24 hours. Hindi po. Kapag nag-rigor mortis po, hindi po siya 24 hours. Usually, it is only 6 hours. Okay? Magkaiba kasi yung approach ng magkaiba kasi ang approach ng legal med na yung libro mismo ng medicine sa board exam ng criminology. Sa board exam ng criminology, understood na 3 to 6 hours siya. However, kapag hiramin ko yung paliwanag ng rigor mortis, ganito kasi ang itsura niyan. Pag namatay ang bangkay. Pag namatay ang bangkay, ganito ang itsura niyan. 1, 10, 10. Wait lang. Sa kabila. Para mas madali. Ito kasi ang itsura niyan kapag may bangkay. Usually, ganito yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ikot. Yan. 0, 6, 12, 18, 24, tapos to 48. Yan. Etong 0 to 6 hours na to, nagsisimula na dito yung rigor. Lahat yan nagsisimula na yan dyan. On this part, everything na yan nag-happen. Nangyari na ang palor, nangyari na ang libor, nangyari na ang algor, nagsimula na ang rigor. Kita mo tong pataas na to, etong 6 to 12 na to, etong part na to ng 6 to 12, etong part na to ng 6 to 12, okay, yung part na yan ng 6 to 12, yung livor mortis mo, yung livor mortis namumuo na, nagiging diffusion lividity na. Yung algor mortis mo, nagiging room temperature na. Nagsisimula na, nagiging room temperature na. Yung rigor mortis mo, nagsisimula na. Pagpatak ng 12 to 18 hours, yan na. Lahat yan matigas na. Pagpatak ng 12 to 18 hours, lahat yan matigas na yan. Ibig kong sabihin yan, pagpatak ng 12 to 18 hours, yung livor mortis, fully na diffusion na. Yung algor mortis, room temperature na. Yung rigor mortis, at the height of rigor mortis na yan. Ibig sabihin natin ng at the height, pinakamatigas na yan ng rigor. Kaya ang tanong mo sa akin is kung gaano katagal ang rigor mortis, that is usually around 6 hours ang unat niyan. 12 to 18 yan at its maximum strength. Sobrang tigas ng rigor mortis. Ako nagsasabi sa inyo, hindi mo basta-basta mababalik ko yung kamay niyan. Kapag may nag-rigor mortis, hindi mo basta-basta mababalik yung kamay niyan. Solid yan, boy. Madaling sabi. Okay? Next. May nagtanong, sir, sa suicide lang ba nangyayari ang cadaveric spasm? Hindi po. Not necessarily. Ang cadaveric spasm, hindi lang po suicide. Ang cadaveric spasm, ang definition muna ng cadaveric spasm, or ang lumang tawag dyan, cadaveric spasm, or ang ibang tawag dyan ay instantaneous rigor. Yan ay the sudden stiffening of the body after death. Ang cadaveric spasm ay nangyayari yan dahil yung katawan mo ay biglaan na meron siyang gustong will, that the will surpasses the body. That is why yung mga harakiri na yung nasa maksak na ganyan, namamatay silang nakadilat na ganyan kasi nakakalimutan. Okay? Kasi nakakalimutan nila, literal. Oo, yun yung pinakapaliwanag nun. Sa cadaveric spasm, hindi yan usually kapag yung mga nagpapakamatay. Although some cases happen, it doesn't necessarily happen na talagang yun na. Kasi yan ay for rare occurrences yan. Rare occurrence ang cadaveric spasm. Meaning it does not always happen. Okay po? Next. Paninigas ng certain muscles ata at cause of traumatic events. Hindi lang basta traumatic events. Basta yung katawan mo, yung will mo, nasurpass niya yung body mo. Kaya bigla siyang tumitigas. Nasurpass niya. For example, ang isang magandang example yan. Nalunod. Kapag nalunod yung tao, kaya kalimitan kapag pumunta ka sa morgue, may mga bangkay ng lunod, ganun tsura niyan, mga nakaangat yung kamay.
Ba't nakaangat yung kamay? Kasi inaabot nila yung seaweed, di ba ganyan na malunod? Inaabot nila yung seaweed. Yun yung ginagamit nilang reference. Okay? Kaya yan ang cadaveric spasm. Next po. Sir, pagtigas nun, sir, malamig pa din yon at color violet din. Yung sa pagtigas ng rigor mortis, di na po siya malamig. It is now room temperature. At time ng 12 and 18, that is room temperature na. Color violet pa din? Yes po, color violet po. Hindi nagbabago ang color ng rigor mortis. Sir, pa-explain ng pallor mortis. Pallor, ang pallor mortis ay hindi ginagamit sa investigation kasi lahat ng bangkay dumadaan dito and sobrang bilis niyang mangyari, hindi rin siya nagagamit sa investigation. Pallor mortis. Pallor mortis ay ibig sabihin niyan the paleness of the skin after death. Ibig sabihin niyan in Filipino, pamumutla ng bangkay pagkamatay. Example ng pallor mortis. Halimbawa, maganda sa pallor. Halimbawa, sakalin mo yung katabi mo. Pag sinakal mo yung katabi mo, yung sakal na matagal, pansinin mo, di ba, namumuti yung mukha niya kasi nade-drain yung oxygen. Ang tawag doon is pallor mortis. Ganun yung kulay ng pallor mortis. Ang bangkay, pag namatay, namumutla. Okay? Next. Ge. Ge, bato lang. Ge. Ayan kaya yan. Ge. Ang hypostatic lividity, ang hypostatic lividity is the blood is still fluid or blood pool ang tawag nila usually. Na kung saan ito yung part, kapag ginawa natin Tagalog, ito ang part ng livor mortis na ang dugo ay nadaloy pa at maaaring magbago ng pwesto kapag ginalaw ang bangkay. Habang ang diffusion lividity naman, the blood has coagulated. In short, kapag sinabi natin coagulated, ang dugo ay namuuna. Okay? O sa madaling sabi, namuo ang dugo na sa bangkay. Kahit baguhin ang posisyon ng bangkay, ay hindi na mababago ang pwesto at kulay ng dugo. Hypostatic and diffusion, doon sa nagtanong, thank you very much. Next po, sir, ang blowfly po at maggots, anong oras po nakikita sa batay? Okay? Ang bay... Hos, kita nyo, ang tanong pa lang ay Gorbortis lahat, tinanong nyo na. Di ba? Yeah! Woo! Blowfly. Okay? Ang pinakauna muna sa bangkay, kapag ang bangkay ay less than 24 hours, una muna po kapag less than 24 hours, una ang blowfly. Then, kapag more than 24 hours, meron ng presence of maggots. Let me explain how it works. Kapag namatay ka, at pahandusay-handusay sa tabi, kasi yung bangkay mo nandyan na sa daan, yung bangkay mo makikita ng langaw. Dalawa ang uri ng langaw. Yung langaw ng langaw COVID at yung langaw na matino. Meron kayo, mapapansin mo yan, manghuli ka ng langaw. May langaw na gumaganyan ng kamay, bago gumanyan, at meron yung langaw na naganyan-ganyan, yung nahaba yung uso, yung gumaganon. Dalawa yung uri ng langaw. Ang blowfly doon is yung langaw na naganto, yung gumaganon yung uso. Makikita mo yung blowfly kapag may mga patay na hayop. Yun yung langaw na dumadapo. Ngayon, yung langaw na yan, ang gagawin mo na yan, dadapo yan sa bangkay mo. Dadapo yan doon sa bangkay. At yan ay mag-iiwan ng itlog sa mga favorite niyang spots. Tulad ng ilong. Ito, yung parang butas ng ilong mo, di ba? Parang meron dyan yung lugar na tuyo pero mamasa-masa. Damp ang tawag doon. Mag-iiwan dyan yung langaw ng itlog. Kaya pag less than 24 hours, may presence of blowfly. Kasi iniiwan muna ng langaw yung itlog niya dito sa mga spots mo. Ilong, tenga, labi, yung labi ng puke, yung dulo ng yung pinakabutas ng tite, yung puwet. Iniiwan ng langaw diyan yung itlog niya. Kaya kapag less than 24 hours, may presence ng langaw. Kasi iiwan ng langaw yung itlog niya. Kapag more than 24 hours,
yung itlog ng langaw na iniwan niya doon sa mga spots ng katawan mo, maghahatch or parang tapos na yung itlog niya, magiging uod na siya, kaya magiging maggots. Okay? Thank you very much. Okay, may questions pa? Questions pa? Are you not dead or died? Meron pa? Yan. Rigor pa lang tayo mga anak. Rigor pa lang. Magsihunos dili kayo. Rigor pa lang tayo. Ha? Rigor, algor, libor. Ha? Yan. Okay? Algor pa nga lang yung tanong eh. Ha? Yan. Kalma muna tayo. Yan. Kalma muna tayo. Yan. Alam ko, gusto nyo nang pumatay. Kalma. Oh. Okay? Yan. Thank you very much. Next. Yan. Okay. Let's continue. Yan. Pero nakuha nyo? Nagets nyo? Nagets nyo? Ay, sige. Di pa pala kayo kumakain? Di pa pala kayo kumain? Ano, kumain na kayo? Di ba pala kayo kumakain? Oh, sige, sige. Ah, sige, ganito muna. Ah, sige. We have our lunch break. Don't worry, tuloy-tuloy naman na tayo eh. Okay, sir. Bakit po pinapaliguan ng patay? Thank you very much. In one word, to make the dead more presentable to the living. Kapag yung bangkay po ay hindi pinaliguan or hindi nililinis kapag ano, tapos i-represent mo sa family, baka yung family makapatay sa'yo. Kaya pinapaliguan mo na yung bangkay. And at the same time, yung pagligo kasi sa bangkay is very symbolic. Oo, parang yun na yung pinakahuling washing away of ng ano niya, earthly attachments niya. Yun yan usually kapag yung bangkay pinapaliguan normally. Okay? Sir, bakit po naihi pa rin yung bangkay? Hindi naihi ang term. Technically, kapag ang isang bangkay ay namatay, yung ganito yan, doon muna sa buhay. Sa buhay, ang tiyan mo, meron kang tinatawag sa loob ng tiyan mo na enzyme. Yang enzyme na yan, yan yung breakdown ng pagkain mo ng kinain mo. Kaya kapag kumain ka ng mansanas, hindi ka tumatain ng isang buong mansanas. Ang pinaka-purpose ng enzyme is to break down. Okay? Is to break down yung pinaka kinakain mo. Ngayon, pag buhay ka at wala kang kinain, yung enzyme mo, binubutas niya yung tiyan mo. Kaya ang sakit mo kapag buhay ka, ulcer. Pero pag bangkay ka na, wala nang ulcer yun kasi bangkay ka na eh. No, yung enzyme, sisirain niya yung liquid, yung tiyan mo. I-melt niya yung pinakaliteral loob ng tiyan mo. Kapag minelt niya yung loob ng tiyan mo, nung buhay ka, naiuutot mo yung hangin. Pag buhay ka, naiuutot mo yung hangin or naididighay mo. Pag bangkay, hindi niya basta-basta na iuutot at naididighay. So, ang nangyayari is, lumolobo yung bangkay pag nangyayari yon. Lumolobo yung bangkay pag nangyayari yon. At kapag dumating na yung punto na marami ng hangin, ang bangkay, ilalabas niya yon. Ilalabas niya. Ilalabas niya yung kanyang nasa loob na dugo. Ngayon, yung kalabas ng dugo na yun, usually may mga kasabay yun na ihi o tae. Ang tawag kapag ganun, decomposing na ang bangkay mo. To be exact, autolysis ang tawag doon. Nag-autolysis na yung bangkay mo. Kaya parang naiihi yung bangkay o natatay pagkamatay. Kasi binubuhos niya lahat ng pwedeng paglabasan. Kaya mabaho yung bangkay. Kasi lumalabas din sa skin pores yung smell. Okay? Yun po yun yung kapag yung parang naiihi o natatai yung bangkay. Doon ka magtanong sa morgue. Yan yung nakakatawa. Nag-duty ako sa morgue. Ang isang pinag-OJT-han ko legal med ng NBI. Nasa NBI medical legal ako ng OJT eh. Kaya isa ako sa mga miyembro nung nasa morgue. Kaya alam ko yan, nakikita ko yan eh. Next. Ilang oras sir or minuto bago mangyari yon? Hindi ko alam kung anong specific part yung tanong mo ng ilang oras. Pero kung yung ang tanong mo is yung bloating process, that is around lagpas na yung bangkay ng 18 hours. Papunta na siya ng decomposition. It is somewhere around 18 to 24 hours onwards. Okay? Next. Bakit po bumigat daw ang patay? Bakit bumigat daw ang patay kapag namamatay? Kasi kapag live weight ka, tulad nito, nagagalaw mo yung katawan mo, yung weight o yung center of gravity, you can transfer it. Kapag patay ka literal, yung center of gravity mo, it only stays on one spot. As patay ka na. Hindi mo na nagagalaw yung weight mo.
For example, try mo buhatin yung kapatid mo. Pag binuhat mo yung kapatid mo, pansinin mo yung bigat niya, usually nasa pinakagitna niya, nandito yan, sa navel. Kaya kapag judo, ito. Wherein kapag halimbawang pinatigas mo yung katawan mo, nararamdaman mo yung weight na kumakalat. Okay? Kaya mas nagagaan. Kapag bangkay ka na, it only stays on one spot. As it only stays on one spot, kaya siya parang bumibigat. Kasi there is no more balance to which it can be managed. Hindi na nagagalaw yung body weight. Kaya bumibigat, parang bumibigat yung bangkay. Pero it's the same naman with living. The weight is the same with living. Mas bumibigat lang siya kasi yung weight is can no longer be manipulated. However, at the same time, dahil nag-undergo yung body ng changes, bumibigat din yung katawan. Kasi hindi na napapalabas eh. For example, pag buhay ka, pag kumain ka, you gain weight. Pag tumai ka, gumagaan ka. Pag bangkay ka, it doesn't change na like that. So, kaya parang medyo mabigat. Okay? Kapag siguro lumilitaw yung mga patay, sir, pag tinapon sa dagat kasi nasisimento na. Okay? Kapag may namatay po sa dagat, the first stage is ang bangkay, it depends on how you drown. Pero normally, kapag nalulunod ang isang tao, the first thing is lulubog yan. Pagkalubog ng tao, mahihimatay siya. Kasi ang kailangan ng tao is carbon dioxide at oxygen. To be exact, oxygen ang kailangan mo. Ang problema, kapag nasa tubig ka, may molecule ng hydrogen. Kaya ikaw ay na-asphyxiate. Ang tawag asphyxia by drowning. Ang una doon, magpa-pass out ka. Pag nag-loss of consciousness ka, magdadrop ka sa tubig. Kapag halimbawang nasa tubig ka na for a certain period of time, around 6 hours or lesser, it depends kung saan. Kasi kapag tubig alat, mas mabagal ang decomposition. Pag tubig tabang, mas mabilis ang decomposition. Lulutang naman yung bangkay mo. Lulutang yung bangkay mo kasi yung hangin, ini-expel niya. Pag expel na lahat ng hangin, lulubog ulit. Kaya wala kayo na, kaya pag sa matagal na panahon, hindi lumulutang yung bangkay ng mga nalulunod. Lalo yung mga lumulubog ng barko, it stays under. Kasi doon na siya nagde-decompose. Okay? Next. Kailan po nangyayari kung saan yung bangkay naihi o naglalabas ng feces? It happens during the decomposition process. Somewhere around 18 to 24 hours after death. Okay? Okay? Okay na? Okay na? Okay na? Yan. Okay? Duty ako sa morgue noon. Nakikita ko sa morgue yan. Nag-OJT ako sa morgue. Yeah. Job description nga namin noon eh. Kami yung taga-bantay ng bangkay baka biglang tumakbo. Ang sinabi pala nung karamihan, hindi pa daw nagla-lunch. So, okay, sige. Lunch muna kayo, sige. Resume tayo, 1:15. Okay? Okay lang ba sa inyo? Resume tayo, 1:15. Okay lang sa inyo? Di pa pala, ma'am, di pa pala sila nagla-lunch, ma'am? Hindi pa po ata, sir, pero sinabihan ko naman pong kumain na. Ay, sige. Ganito na lang, sige, okay lang naman sa akin, ma'am. Ang gawin na lang natin, ma'am, mag-lunch na lang tayo muna, sige. Kasi okay naman eh, hawak naman natin yung oras, tapos tuloy na lang tayo. Okay Sige, lang naman sa akin, para makakain muna sila. sige po, okay lang po. Tapos kape ha, kape. The survival to this life is kape. Ha, kape ha, para kanino kayo bumabangon ha. Okay? Oh, tatapusin ko to. Ito na yung last day ko eh. Tatapusin ko to. Kahit abutin tayo ng siyam-siyam dito. Tatapusin ko na to. Tatapusin ko nga. Ito na yung last day ko. Don't worry, ha? Okay? O sige, kain muna kayo, ma'am. At na lang po ako, kain muna po sila. Ang resume ko po ay since 1:20, mga 1:20, ma'am. 1:20 po ako mag-resume, ma'am. Kasi 12:20 yung lunch break. I-save ko na lang din po, sir. Send ko na lang po yung bagong link po ulit. Tapos, send na lang please. Sige, thank you very much po. O sige guys, kain kayo ha. Coffee. Sige, Coffee mga tol. O sige, see ya. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, sige. send ko muna ha.